For today's video, pag-usapan natin ang assessment for, assessment of, and assessment as learning. Kasi marami na nag-request sa inyo, kaya pag-usapan natin yan. But first, let's define anong ibig sabihin ng assessment. Well, by the book, pag sinabi natin assessment, it's the process of gathering and interpreting information for the basis of the learning of the students. Ano po? Pero may tuturo ako sa inyo na simple lang para madaling matandaan. Ano? Pag sinabi nating assessment, that is an assessment. Bakit sir may word na assist? Simple lang. Kasi pag sinabi nating assessment, anumang assistance or asistensya na binibigay ni teacher para matuto ang kanyang mga estudyante, ang tawag doon ay assessment. At ang assistance or assessment ay binibigay bago magturo, habang nagtuturo, at pagkatapos magturo. Before instruction, during instruction, and after the instruction. That is why meron tayong assessment for, assessment of, and assessment as learning. Sige, pag-usapan natin ang tatlong yan sa video natin. Ano bang pinagkaiba ng tatlo? First, pag-usapan muna natin ang assessment for learning. Sige, ano bang ibig sabihin sir ng assessment for learning? Tagalogin natin para madaling maintindihan. Pag sinabi natin assessment for learning, yan ay assessment para matuto ang mga estudyante. In other words, ang assessment for learning is an assistance na binibigay ni teacher para matuto ang kanyang mga estudyante. Dalawa ang tatandaan mo pag sinabing assessment for learning. Yan ay assistance na binibigay bago magturo at habang nagtuturo. Before instruction at during instruction. Siyempre, may assistance ka na binibigay bago magturo at habang nagtuturo para matuto ang iyong mga estudyante. Dalawa ang klase ng assessment ang ginagamit natin sa assessment for learning. Ano yung dalawang klase ng assessment? Diagnostic assessment and formative assessment. First, pag-usapan muna natin ang diagnostic assessment. Question, saan ginagawa ang diagnostic assessment? Before instruction or during instruction? Ang tamang sagot ay before instruction. Ginagawa yan bago magturo. Sir, ano po yung purpose ng diagnostic assessment? Simple lang, to diagnose. Diagnosis of needs. Bakit? Kasi dapat, as a teacher, kilalanin mo muna ang bata. Ano yung mga strength? Ano yung mga weaknesses niya? Ano yung mga alam niya? Ano yung mga hindi niya pa alam? Because facilitating learning starts where the students at. Kilalanin mo muna ang bata bago ka magturo. Gets ba yan, teachers? Isang example ng diagnostic assessment ay pre-test. Question, may score ba ang bata sa pre-test? Ang sagot ay yes. Pero question, recorded na ba ang score ng bata sa pre-test? Ang sagot ay hindi pa. Hindi pa po yan recorded. Question, bakit po nagawa pre-test si teacher? Para kanino ang pre-test? Yung score ng pre-test? Para kay teacher, para sa students. Anong sagot mo? Ang tamang sagot dyan ay para sa students. Bakit? Sino ba ang bida sa eskwelahan? Ang tamang sagot ay bata. Lahat ng ginagawa natin para sa bata, So, ginagawa yan ni teacher para sa bata. Yes, yung result ng pre-test magiging basis ng teacher sa kanyang pagtuturo sa klase. Pero on top of your mind, ginagawa mo talaga yan para sa bata. So, lahat ng ginagawa natin ay para sa bata. Guess ba yan, teachers? Halimbawa lang bagsak yung bata sa pre-test. Hindi dapat mas grabe ang intervention na bigay mo sa bata kasi bagsak nga siya sa pre-test. Tama? Pero halimbawa naman yung bata nakakuha ng passing score sa pre-test, o kailangan mo pa rin magbigay ng intervention. Kasi passing siya, nakuha niya yung minimum requirements, pero may igagaling pa ang bata, palabasin pa natin ang full potential. Guess ba yan, teachers? Next naman ay formative assessment. Question, saan po ginagawa ang formative assessment? Before instruction or during instruction? Very good. Ang tamang sagot ay during instruction or habang nagtuturo. Question, ano ang root word ng formative? Okay, ang root word ng formative ay form. So, ibig sabihin, dyan mo na hinuhulma ang pagkatuto ng bata. Diyan mo binubuo ang pagkatuto ng bata. At saan mo ba ginagawa yan? Kailan mo ba ginagawa? During. During instruction, hinuhulma mo ang pagkatuto ng bata. Holistic dapat ang pagkatuto ng bata. May knowledge, may skills, at may attitude. Gets ba yung teachers? At tandaan mo dyan sa formative assessment, ang pinakamaraming strategies na ginagamit si teacher. Bakit? Kasi sobrang dami mga strategies ang dapat mong gawin para matuto ang bata. Ano mga example ng formative assessment? Kasama dyan ng quiz, kasama dyan ng drills, kasama dyan ng question and answer, kasama dyan ng problem sets, exercises, performance tasks. Kasi sobrang daming gagawin mo para makompleto mo ang pagkatuto ng bata. Bakit? Kasi ang makakasagot sa iba-iba ay iba-iba din. Tandaan mo, iba't iba mga estudyante. At ang makakasagot sa iba-iba ay iba-iba din. Kung iba't iba mga estudyante mo, iba't iba din mga strategies mo ang kailangan mong gawin para ma-target mo ang iba't ibang pangailangan ng iba't ibang mga estudyante. Gets ba yung teachers?
Example ng formative assessment ay quiz. Question, bakit nagpapa-quiz si teacher? Para kanino ang quiz? Para kay teacher, para sa students. Ang palaging sagot dyan palagi ay estudyante. Ano po? Para sa estudyante yan, lahat ng ginagawa natin na assessment, assistance yan, na ginagawa ni teacher para sa mga bata. Ano? Like for example, kapag yung bata bagsak sa quiz, hindi magbibigay ka pa rin ng intervention kasi bagsak nga yung bata. O let's say for example na perfect ng bata yung quiz. Perfect niya na. O question, magtatapos na ba ang intervention mo? Ang sagot hindi pa rin. O na-perfect ng bata yung quiz. Very good yun. Nakuha niya yung mga competencies. Tama? Competent yung bata. O ang gagawin mo sunod, magbigay ka ng mga challenging task kasi ang gusto natin, mapalabas pa rin ang full potential ng bata. So di pa rin magtatapos ang intervention mo even though na perfect niya na yung quiz. In general, ang gusto ko sabihin ay simple lang. Ang assessment for learning ay assessment yan na ginagawa para matuto ang mga estudyante. Or assistance yan na binibigay ni teacher para matuto ang kanyang mga estudyante. At ang assistance para matuto ang mga bata ay ginagawa bago magturo, habang nagtuturo. Before instruction, during instruction. That's why meron tayong dalawang klase ng assessment. Ginagawa mo ang diagnostic assessment at formative assessment. Next na pag-usapan natin ay assessment of learning. Sige, Tagalogin natin ulit ha para maintindihan. Anong Tagalog sir ng assessment of learning? Yan ay assessment kung natuto. Kasi titingnan mo, baka di naman natuto ang estudyante. So, titingnan mo kung natuto ang mga estudyante. At kailan mo yan ginagawa? After instruction. So, ginagawa po ang assessment of learning after instruction. That's why dyan, may isang specific na assessment. Anong assessment? Summative assessment. O question, ano ang root word ng summative? Sum. So, titingnan mo na yung suma total. Kung natuto ba talaga ang bata. Kaya nga, summary. O saan ba ginagawa ang summary? Summative. Ang sagot ay at the very end of the instruction. Ano po? Ang pinakamagandang example ng summative assessment ay post-test. O saan ginagawa ang post-test? After the instruction. So, titingnan mo dyan, i-compare mo kung may pagbabago ba ang pre-test score sa post-test score. Kasi tandaan mo ha, tinanong sa board exam, what do you call the proof of learning? O, ang tamang sagot dun ay change. Ang patunay kung talaga natuto ang bata ay kung may pagbabago ba sa behavior. Kung natuto ba talaga siya. So, kapag nag-increase ang result ng pre-test to post-test, kapag mataas ang post-test sa pre-test, ibig sabihin natuto ang mga bata. Gets ba yan, teachers? Last na pag-uusapan natin ay assessment as learning. Ang keyword mo dyan ay as. Pag yung as, binaliktad mo, nag-i siyang SA. That's why ang keyword natin dyan ay self-assessment. Pag sinabi nating self-assessment, dito, ang main assessor ay walang iba kundi ang bata mismo. Ganito ang pinagkaiba ng assessment as doon sa of and for, sa assessment for and assessment of, ang main assessor is si teacher. Si teacher talaga ang nagbibigay ng assistance sa bata. Ano po? Pero kapag sinabing as, ang main assessor ay yung bata mismo. Ang nagbibigay ng assistance sa bata ay sarili niya mismo. Bakit? Sino bang mas makakakilala sa sarili natin? Sino ba ang mas makakakilala sa bata? Di yung bata mismo, mas kilala niya ang sarili niya more than anyone in this world. That's why, pwede palang bata mismo ang magbigay ng assistance sa sarili niya. Gets ba yon? Therefore, ang keyword natin dyan ay self-assessment. The main assessor is the student itself. Isang magandang example ng assessment as learning is KWL chart. Ano yun sir yung KWL chart? Ito yung tinatanong yung bata, what I know, what I want to know, and what I have learned. Tinatanong yung bata, ano na yung alam ko, ano yung hindi ko pa alam, at ano pa yung gusto kong malaman. Kapag tinanong yun ng bata sa sarili niya, metacognition, di ba? Thinking about thinking, nagbibigay mismo siya ng assistance sa sarili niya. Para tulungan ang sarili niya, ito pa yung mga gusto kong malaman para mapalabas ko ang full potential, dapat kompleto ako. Gets ba yung teachers? Isa pa magandang example ng assessment as learning is yung mga reflection paper in a form of essay. For example, ng reflection paper is self-assessment of learning module. Halimbawa, pinabasa ka ng teacher mo ng module. Mag-self-assessment ka. Anong bagong natutunan mong knowledge sa module? Anong bagong natutunan mong skill sa module? At anong bagong asal, attitude ang natutunan mo sa module? So, self-assessment pa rin. Kasi ikaw mismo ang nagbibigay ng assistance or you are the main assessor, yung bata ang main assessor. Ano po? Isa pang example ng assessment as learning ay yung portfolio. Di ba may mga tinatawag tayong developmental portfolio. Yung developmental portfolio, ang pinagkaiba niya sa ibang portfolio, dito tinitingnan yung development mo.
So, kapag sinabing development, may timeline. Beginning, during, after. So, tinitingnan dyan, anong development mo through time. So, ikaw mismo ang main assessor doon. Ito pa, additional knowledge, Some references would say na ang assessment as learning daw ay formative assessment. Bakit? Kasi kapag kinumpleto mo yung statement, yung assessment as learning, ganito yan. Assessment as a form of learning. O, di ba sa formative assessment, marami kong binigay. Ano po? So, may pa-quiz, may pa-drills, Q&A, pwede din ang problem set, exercises, performance tasks. So, isa pang strategy sa formative assessment ay assessment as learning, which is self-assessment. Na pwedeng ang bata mismo ang tumulong sa kanyang sarili para mas matuto siya. So, kaya kapag kinumpleto mo yung statement, assessment as a form of learning. Pwedeng yung assistance, pwedeng maging strategy din para matuto ang bata. Kaya nga siya self-assessment. Ang main keyword mo dyan ay self-assessment. Ito, tinanong to sa assessment as learning. Tinanong sa board exam, what do you call the type of assessment wherein the student takes ownership of his or her learning? Ang sagot dun ay assessment as learning. Keyword, ownership, self-assessment. Ang gusto ko sabihin, simple lang. Sa assessment as learning, ang keyword mo dyan ay self-assessment. Because the main assessor ay yung bata mismo. Kasi siya mismo ang makakakilala sa sarili niya. So, siya ang pinakamapagbibigay ng assistance para mas mapalabas ang kanyang full potential. Summary ko lang lahat ng mga sinabi ko. Ano po? So, from the word assessment, assistment. So, ano mang assistance or asistensya na binibigay ni teacher para matuto ang kanyang mga estudyante, ang tawag dun ay assessment. At ang assistance, binibigay bago magturo, habang nagturo, at pagkatapos magturo. That's why meron tayong diagnostic assessment, formative assessment, and summative assessment. Una, diagnostic assessment. Kilalanin muna natin ang bata because facilitating learning starts where the students at. Kilalanin natin sino mga estudyante natin. Pag kilala natin, magiging basis yon sa ating pagtuturo during instruction, formative assessment. Para mabuo ang pagkatuto ng bata, iba't ibang mga strategy ang gagawin natin. Kasi ang makakasagot sa iba't ibang mga estudyante ay iba't ibang mga strategies. Last one, i-measure natin kung talaga ba natuto ang bata at the end of the instruction. Ano po? Saan yung ginagawa? At the end. Summative assessment. Example, post-test. Kino-compare mo anong result ng pre-test sa post-test. Because the proof of learning is changed kapag nagbago ba yung mga scores. Ano po? Kapag nagbago, tumaas yung post-test kaysa pre-test, hindi natuto ang mga estudyante. So, lahat ng yan assistance si teacher na binibigay sa bata para mapalabas ang full potential ng mga bata. Kaya sabihin, teachers, okay, yun na muna ang pag-uusapan natin sa gabing ito. Ano po? So, kasi ni-request niyo yan. Medyo mahirap yung topic, pero I tried my very best para maging madali lang. Somehow maging madali yung concept. Ano po? And kung nakaabot ka sa video ito, sa part ng video ito, paki-like naman po ng video, isang pindot lang naman yan. And again, paki-comment ulit kung taga saan ka para alam ni Sir Nestor kung hanggang saan po ang na-reach ng video ito. Yun lang muna. Thank you very much everyone and God bless. Bye-bye!